Nagsampa ng reklamong inciting to sedition at unlawful utterance complaint ang PNP-CIDG laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil yan sa pagbibiro na ipapapatay ang ilang senador kaugnay ng eleksyon. Magbabalik si Camille Samonte. Mismong si PNP-CIDG Director Major General Nicolas Torre ang pumunta sa Department of Justice para sampahan ng reklamong inciting to sedition at unlawful utterance si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nag-ugat yan sa biro ni Duterte sa PDP Laban Proclamation Rally na patayin ang 15 senador para may mabakanting pwesto sa Senado. Puro patay-patay na lang at pagkatapos if they will be taken on their word, bigla na lang sasabihin na joke only, or yung latest naman na palusot, he is only expressing a legal opinion. Hindi na po pwede yun. Giit ni Torre, hindi pa mumulitika ang paghain nila ng reklamo. Hindi lang daw dapat konsintihin ang mga ganitong pahayag ng dating Pangulo. Maliit lang tingnan yan, pero it is being uttered by a former president, hindi malayo na gayahin or he will be taken he will be taken seriously by his blind supporters. Kasi nangyari na yan di ba? Sabi niya pagpapatay ng mga, di ba? Pagpapatay ng mga adik, nangyari nga, maraming nga nagpatayan. Pero ang National Bureau of Investigation wala nang planong imbestigahan si Duterte, gaya ng panghihikayat ng ilang mambabatas sa Kamara. Kasi during his administration, mas uploaded ang kanyang mga ganyan salita na yung, for example, yung mga kabataan namin, sinira nyo, papapatayin kita. Sabi rin ng Department of Justice, magkaiba ang pahayag ni Digong sa pagbabanta ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte dahil pinangalanan nito sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Riza Araneta Marcos. Kung mismong senador naman daw ang maghahain ng reklamo, pwede raw itong imbestigahan. Senators themselves complain, then we have reason to act on the matter. Kasi siyempre sila yung sila yung endangered ng ganong statements. It can possibly have a ripple effect. Hindi natin alam. Buwelta naman ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa CIDG. Ang mga senador ngang pinatutungkulan ni Duterte, hindi naman nagreklamo. It's a foolish filing of a case. Alam nila na si Presidente Duterte ay nagbiro. Dati naman nilang alam yun ang palabiro siya. Sinegundahan niya ni Senator Ronald Bato de la Rosa na kilalang kaalyado ng mga Duterte. Very clear na nagbibiro, nagpapatawa lang yung tao. Ang problema dyan, walang 15 senators na nasaktan ang CIDG. Nilinaw naman ng Commission on Elections na hindi pinagbabawal ang negative campaigning. Pero maaari raw maharap sa kasong kriminal, gaya ng libel at cyber libel ang mapapatunayang maninira ng kapwa. Maaari po na mayroong national security implications or whatever, ibang ahensya po ng pamahalaan. Sa part po talaga ng COMELEC, we will always respect the freedom of expression ng lahat ng mga supporter, lahat ng mga sumusuporta na doon sa isang kandidato o partido politikal. Para sa 1PH, Camille Samonte, News 5. At kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si PNP-CIDG Director Major General Nicolas Torre III. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Major General Torre? Major General Torre, magandang tanghali po. Major General, can you hear me? Yes po. Yes po. Ayan po, hello. Magandang tanghali po. Si Cheryl Cosim po sa One Balita Pilipinas. Yes ma'am, good afternoon and good afternoon sa inyo mga tagapakinig. Salamat po sa oras. Major General, pag-usapan po natin itong inihain yung kaso. Sinabi po ni Senator Bato de la Rosa na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na out of the blue itong paghahain ninyo ng reklamo. Ano po ang sagot nyo dito? Out of the blue din po kasi ang pagsalita ni Duterte na
magrekomenda na lang siya na patayin ng mga senador at bombahin na lang ang Senado. Ang sinasabi po ni Senator Bato, kung siya pa rin daw po ang PNP chief, ay pipigilan niya kayo. Ito po ba ay idinaan nyo? May basbas po ba ito ng nakatataas sa paghahain po nito ng inyong kaso? Nakausap niyo po ba si PNP Chief Marbil about this? Well, it's good that hindi na PNP chief si Senator, kaya immaterial na rin ang kanyang opinion regarding sa paghingi ko ng permiso sa nakakataas. Pero on your question, regarding sa kung alam ni General Marbil, yes, I did inform him that I'm going to file the case. At wala naman siya sinabing tigilan ko, huwag kong ituloy. And nung matapos na nga, nag-feedback din ako na ito ina-file ko na. And he said, good job. Okay. Sinabihan po niya kayo ng good job. Pero pag sa mga ganito pong proseso, ito po ba'y pagpapaalam or pagsasabi lamang na magsasampa po ng kaso? Yung mga ganito po, ba't kailangan dinadaan at hinihingi ng approval mula po sa PNP chief or hindi naman po? Alam nyo, every day the police is filing hundreds, if not thousands of cases in different parts of the country. Hindi naman pinagpapaalam yan sa Chief PNP. At sa case naman na to, sa tingin ko, ito magaan lang ang kasong isinel ko, ha. It's just illegal utterances. So, yun lang naman ang kasong isinel ko. Pero ito ay dapat, sa tingin ko lang, ay dapat na ma-file namin. So, isinel ko na within the bounds and of my responsibility as Chief of the CIDG. Sabi naman po ni Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na hindi naman daw po nagreklamo yung mga senador na pinatungkulan ng dating Pangulo. At ang sabi pa nga pa, to quote him, ay foolish filing of a case ang sinabi po niya. Bakit nga po ba, Major General, para mas maintindihan ng mga kababayan natin, bakit nga po ba si IDG ang naghain ng kaso? Well, for one, number one, ang sinabi ni Panelo na hindi naman nagreklamo ang mga senador, well, sa kasong i-final ko, hindi ko naman kailangan ang mga senador na magreklamo sapagkat sa illegal utterances, hindi naman kailangan doon ang witness na pinatutungkulan ng illegal utterances na yun. Okay? Pangalawa, yung sinabi niyang foolish and everything, mag-usap sila ni Dean Jamie Gatdula ng University of Asia and the Pacific Law School para magka-exchange sila ng ideas because according to Dean Gatdula, tama ang aking ginawa at siya pa nga ay nagko-comment. Nandiyan ngayon sa kanyang Facebook post. Kilala rin naman daw po na palabiro, Major General, ang dating Pangulo. Sa kabila po nito, tiwala ho ba kayo na may patutunguhan ito pong kasong inihain ninyo? Well, biro-biro lang ang sinasabi nila. Pero bakit nung yung isang teacher naman sa Zambales ang nagsalita against kay Rodrigo Duterte nung siya ay presidente, pinahuli niya rin sa NBI at pagkatapos pina-public apology pa nila. Otherwise, ang kaso ay tutuloy nila. So, tit for that. And what's good for the governor will be good for the goose. At ako ay naniniwala na itong inihain kong kaso, kahit na magaan ito ay may patutunguhan talaga. At ito ay signal na tapos na ang puro biro na lang, na joke only na lang, na may namamatay sa mga joke na yan. At ito, bagong Pilipinas na. Let us be accountable with our actions. Let us be accountable on our words. Especially if we are personalities who people look up to for guidance and direction. Major General, ito pong mga inihain yung kasong reklamong inciting to sedition at unlawful utterance complaint, ano pong maaaring kaharapin ng dating Pangulo kapag napatunayan pong guilty? May kulong po yan. Depende naman sa judge kung ano ang kanyang magiging sentensya dyan. May mga guidelines dyan sa ating revised penal code. Naka-specify ang mga penalties dyan. Bahala na po ang judge na magbigay ng penalty kung ito siya may mapatunayang guilty. Marami pong salamat sa inyong oras, Major General Nicolas Torre III ng PNP CIDG.